Bawakwar tawab Shalanawa, Bawakwar tawag Shalanawa, Abayahawa Shabasamayam, Abayahawa Shabashamayang, Salaka Lanawa, Salakalanawa, Al Kataa Yanawa, Alkatayanawa, Watawadalak Al Damak, Tawadalak Aldamak, sa Satap at Kataa Yanawa, Katapat Katayanawa, Kalhalal Hawadla Abayahawa Alayam, Kalhalal Hawagla Abayahawa Layang, Basa Masyayak Hawasay, Basyam Masyayak Yawashay, Basam Raw Kakadas, Basyam Raw Kakadas, Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 5 sa pangalawang aklat ng Makabyo. Okay, basa. Pangalawang aklat ni Makabeyo, Kabanata 5, verse 1 to 27. Halos kasabay ng pangyayaring ito, ang ikalawang pagsalakay ni Antioco de Port sa Egipto. 40 araw na may pangitaing nakikita sa kalangitan ang mga taga-Jerusalem. Sa pangitain ay may nakikitang mga mangangabayo na lumulusob sa papawirin. Nakasuot sila ng mga ginuntoang baluti. Ang mga mangangabayo ay may mga nakaambang sibat at tabak. Nakahanay sila ng magkaharap. Sila ay naglalaban-laban. Nagkikintaban ng mga kalasag at mga sibat nila. Naglilipara ng mga palasok. Nagkikislapan ng mga ginuntoang baluti at lahat ng uri ng kanilang sandata. Okay, ang mga taga Jerusalem, mga Hebrew Israelite, nakakita ng pangitain. Ito ay panahon ni Antioco the Fourth. So, ang namumuno dito si si Judas Macabeo. So, ang Macabeo 1, unang aklat ng Macabeo, ay nakapokus sa story sa tatlong magkapatid mula sa tatay. Pero ito, nakapokus to sa mga saserdote, mga naglilingkod. So, parang bumalik ang kwento, kaya lang, ang eksena dito, ang topic ay tungkol sa paglilingkod. Ang mga Hebrew Israelite sa Jerusalem, sa Judea, nakakita ng pangitain. Yung mga anghel yun kumpleto mga baluti, lahat, nakasakay ng kabayo. Yung kabayo, yun nga, lumilipad. So yan, yun talaga ang service sa langit kabayong lumilipad, tsaka chariot of fire. Pero nakita sa pangitain na parang nag-away-away ang mga anghel. Sila rin naglabanan. Ito ay figurative sa mga Hebrew Israelite nga nag-away-away din. Marami kasi mga taksel mga pasaway ng mga Hebrew Israelite na talagang hindi nga makontrol nila ng mga Makabyo dahil pasaway talaga. Ngayon, tuloy tayo. Lahat ng nakasaksi nito'y nananalangin naway. Nagpapahiwatig ito ng magandang hinaharap. Kumalat ang maling balita na si Antioco ay patay na. Kaya't si Jason ay nagtipon ng 1,000 kawal at naglunsad ng biglang pagsalakay sa lungsod. Walang nagawa ang nagtatanggol ng pader. Sila ay umurong, kaya't nakuha ang lungsod. Nagkubli si Menilaw sa kuta, habang patuloy naman ang pagpatay ni Jason sa kanyang mga kababayan. Hindi man lang niya naisip na ang pang-aapi sa sariling kababayan ay magkakaroon ng pinakamasaklap na bunga. Ang tanging hangad niya ngayon ay maging tanyag at magtagumpay kahit ang sariling mga kababayan ang kalabanin. Biro mo, si Jason kapatid ni ni Onias, na punong saserdote.
inagaw niya Naging sacerdote rin siya. Ito si Jason, super talaga pasaway ito. Pero mo, lumusob. Ang gilusob niya, kababayan lang niya. Ito namang itong kwento nito sa mga taksel to Si, tumakas nga dito sila si Silang Judas Macabeo sa bundok. Kakain na lang ng mga pagkain gubat ng mga halaman. Patindi rin palang hirap na daanan ni Judas Macabeo sa mga kapatid niya. Kasi ito si Jason, si Minilaw, grabing pasaway talaga. Pero mga tribe, si Jason, kapatid niya, tribe of Levi yan Minilaw naman, tribe of Benjamin. So, makikita mo dito na talagang Hebrew-Israelite na mga pasaway, tulibagbag, hangad niyang sumikat siya. Ang labas naman niya, si Katsupoy. Sa ating kapanahonan, may mga ganun din. Gustong sumikat Humingi pa ng na bigyan sila ng original scripture o either mudirekta sila sa sa Ethiopia para bigyan sila. Gustong pasikat Yung mga ugali ng mga Ang labas naman, si Katsupoy. So, ayan ang mga espiritu ng pasaway. Okay, tuloy tayo. Ang wakas ng ginawa niya ay malaking kahihiyan. Sa kabila ng lahat, hindi rin siya nagtagumpay sa pag-agaw sa pamamahala. Sa halip ay napilitan siyang tumakas na muli at magtago sa lupain ng mga Amonita. Walang kinahinatnan ng kanyang masamang balak, kundi pawang kabiguan lamang. Pahabag-habag ang naging wakas ng kanyang buhay. Ipinakulong siya ni Aretas, hari ng mga Arabo. Siya ibinilang na isang kriminal at tinugis ng lahat, kaya't nagtago sa iba't ibang lungsod. Kinamuhian siya dahil sa pagsuway niya sa kautusan ni Yahweh at sa pagtataksil niya sa kanyang sariling bayan. Nagtago siya sa Ehipto. O yan. Yan ang napala ni Jason. So gusto niya agawin ang karangalan kay Judas Macabeo. So, di ba nabanggit sa na may mga lumulusob din ng mga mga saserdote. Kasi ang saserdote, doon nakukunin yan sa tribe of Levi. Saserdote o punong saserdote. Sa salitang Hebrew yan, ancient Hebrew, kahan. Sa modern Hebrew ay kohen. So, tuloy tayo. At mula rooy tumawid ng dagat at nagpunta sa Sparta sa pag-asang siya ipagsasanggalang doon. Dahilan sa kaugnayan ng mga Hudyo at ng mga taga-Sparta. Ang taong ito na naging sanhi ng pagkakatapon sa malalayong lupain ng marami niyang kababayan ay sa malayong bayan namatay. Marami siyang napatay at hindi niya ipinalibing. Ngayong namatay siya ay hindi man lamang ipinagdalamhati ni numan. Hindi siya binigyan ng maayos na libing o kaya ipinalibing sa piling ng kanyang mga ninuno. Yan ang napala ni Jason. So, walang nagdalamhati sa kanya. Namatay siya. Tuwang-tuwa pa nga ang mga tao. Mga Hebrew Israelite, namatay siya. Merise. Yan ang dapat sa'yo. At hindi siya inilibing doon sa libingan ng mga ninuno nila. Pasaway Kasi gusto niya pasikat Agawin mo yung pagka-leader kay Judas Macabeo. Pasikat. Ngayon, talo naman sa digmaan. Nagpunta pa sa Sparta para kupkupin siya doon. Dahil ang Sparta at saka mga Hebrew ay magkakulos. Mag-anak daw. Namarinti itong yung mga taga-Sparta So, yan. Kaya tuloy tayo.
Nang mabalitaan ito ng hari, akala niya ay naghihimagsik na ang mga taga-Hudeya. Kaya't mula sa Ehipto ay nagsama siya ng hukbo at parang mabangis na hayop na sinalakay niya ang Jerusalem. Iniutos niya sa mga kawal na huwag maaawa sa mga mamamayan. Lahat ng matagpuan sa lansangan o kaya'y nagtatago sa mga tahanan ay pagtatagain at patayin. Matanda't batay walang kinaawaan. Mga babae, mga bata, mga dalaga, at kahit batang pasusuhin pa ay kanilang pinaslang. Oh, yan. Grabe ito si Haring Antioco IV. So, biro mo ha, dalaga, mga bata, kahit mga pasusuhin, walang awa, pinapatay. Ganyan ang takot ng mga ng mga Hebrew-Israelite nga na scattered. Di na nila angkinin na Hebrew-Israelite sila. Nag-iba-iba ng tribo. Ano kami? Bicolano kami. Kami, Igorot. Kami, Ilocano. Kami ay Manggalato. Kami ay nag-iba-iba na. Kasi pag malaman ng Hebrew-Israelite siya, pinapatay. So, ganun katindi. Pati pa nga, pasusuhing bata. Oh. Kaya lang pinayagan ni Abba Yahweh ng ganun. Kasi pasaway rin kasi mga Hebrew-Israelite. Ayaw sumunod sa Torah, sa kautusan ni Moses. Yan. Yan ang nangyari. So, kailangan sa kapwa Hebrew-Israelite, sumunod sa Torah. Ang hintel ay pwede sumunod, pwede hindi. Yung mga hintel na manampalataya, yung panahon sa Bagong Tipan. Pero yung mga Hebrew-Israelite, compulsory talaga sumunod sa Torah. Compulsory magpatuli, pag Hebrew-Israelite, compulsory sumunod sa Sabat, lahat. Pero ang mga hintel na tumanggap sa ating Masayak Yahushai, pwede sumunod, pwede kung ayaw nila sumunod, okay lang. Kasi hintil naman sila. Dito nasisira si Pablo eh. Kasi yung i-translate ang Bagong Tipan mula sa Hebrew, i-translate ni Septuagint ng Greek at ni Jerome sa Latin, wala na. Nagkasundo sila lahat. Sinisiraan si Pablo. Si Pablo daw nagsira sa kautusan. Hindi sinira ni Pablo ang kautusan, pinatibay pa nga eh. Sa mga Hebrew-Israelite, ang teaching ni Pablo ang totoo ay kailangan sumunod. Ang mga hintel, sumunod, pero kung hindi, huwag pilitin. Pero yung translation na naging Greek na Latin, at saka yung translation na Tagalog, English, gano'n, wala na. Binago nila. Sinira ni Pablo ang Torah. That's why na yung mga taga-OHC, yung mga talagang sabihin na si Pablo ay parang ginamit daw ni Satanas. Nagturo, hindi, mali kayo dyan. Si Yahweh siya yung tumawag sa kanya kasi siya ang apostol sa mga hintil. So, pang-tracing apostle si Pablo. Hindi niya sinisira. Pag diyan kayo magbasa sa mga 66 book na product by Vatican Canon, sinira ni Pablo ang Torah. Kasi binago nila, dinoktor nila. Pero ang original talaga na Bagong Tipan na Hebrew, pag i-translate mo siya through Google Translator, hindi sinira ni Pablo. Grabe talaga kasalbahe itong Vatican Canon Law. Lahat pa namang mga born-again Christian doon gumagaya doon sila kumuha ng Bible. Pero actually yung Bible, masama yan eh. Ang original diyan ay Tanakh. Holy Scripture, Tanakh. Ginawang Bible ng mga Greek na Biblos. Ano yung Biblos? Isang period, daungan ng mga barko. Tapos yung Babylon, from Babylon. Oh. Babylon, the pagan
That's why ang salitang Bible ay masama na yan eh. Tanak dapat o Holy Scripture. Ang original sa pangalang Bible ay yung pangalan na Biblos. Latin word yan, Greek word yan, Biblos. Pangalan yan sa lugar doon sa sa Pantalan. Tapos ang mudaong pa naman doon mga barko ay mga barko ng pangalan ay Jesus na nagkarga ng mga Hebrew Israelite na mga hostage na ibibinta parang alipin. Atlantic slave trade. Eh ngayon, ang English, the English nila, Bible. Bible. Ano yung ball? Baka. Bible, ball. Baka. Yung by, na ibig sabihin, ayan ay baka. Eh, sino yung baka? Ang ulo, baka. Katawan, no? Si Lord. Si Baal. Si Baal. Si Lord. Si Basunet. Si Bakunet. Kambing. That's why na ang Bible ng mga Roman Catholic ay Satanas. Bull. Baka. Doon nagalit si Moses, tinapon niyang dahil ito si Aaron naman, sumunod din, nagtayo rin yung baka na na Diyos-Diyosa nila. So yan ang nangyari. Na walang kamalay-malay ang mga mga hintil, mga Christian born again, mga pastor, mga bishop. Yung salitang Bible, masama yon. Dapat tanak o Holy Scripture. Okay, tuloy tayo. Tama na, bubog sarado na kayo. Sa loob ng 3 araw, 80,000 tao ang nasawi sa Jerusalem. 40,000 rin ang pinatay agad at 40,000 naman ang ipinagbili bilang alipin. Hindi pa nasiyahan ng hari. Pinasok din niya ang pinakabanal na templo sa buong daigdig sa pangunguna ng taksil na si Menilaw. Walang iginalang ang hari sa loob ng templo. Kinuha ng marumi niyang kamay ang mga banal na sisidlan at ang mga makasalanan ding kamay na iyon ang lumimas ng lahat ng handog ng mga hari para sa karangal at ikadadakila ng templong iyon. Sinamsam ang mga yan, pinayagan na ni Abba Yahweh dahil itong mga Hebrew Israelite pasaway. Yung nangyari sa kanila, palo yun eh. Ano nangyari Bero mo ilan ang napatay? 80,000 tao. Tapos yung pinatay na agad-agad, 40,000. Pero ang ginawa alipin na binibinta para kumita sila, 40,000 din ng mga alipin. Ang talaga, ang Hebrew Israelite talaga, kahit saan dako niyan, ganoon talaga ang ginawa. Binibinta sila maging alipin. Halimbawa, may alipin ka, yun, utusan mo yun. Wala kang sahod, binili na kita eh. Utusan. Ganon ang nangyari sa mga Hebrew Israelite. Ito, ginawa alipin, binibinta. Yan, basahin yan. Slaves loaded on ships. Photocredit. Encyclopedia.Britannica.com. Ganon ang kawawa. Yan sila, tinatalian pa ng kadinang liig para hindi makatakas. Katakas ka pa ba niyan? Kahit saan ka pumunta, di kayo mag-iwalay. Hindi may wala kasi nakatali sila lahat. Dugtong tali kanina pa. Ang ating ninuno din dito sa Pilipinas ay ganun din, binibinta din. Bininta ng mga Kastila. Yan basa na to. Slavery in the Spanish Philippines. Yan.
Yung ano pa naman, mga tribe of Manase. That's so cool. Kaya makita yan sa ano, ang basa. Manila. Manila, Acapulco, slave trade. O biro mo ha, ito, mga ninuno natin, And this book. the so-called Filipinos, mga ninuno. In this Makaramihan pa naman dito, tribe of Manase. History of the Manila. O binibinta. That's why na ang mga hindi na sila moangkin na Hebrew Israelite sila. Dahil ang mangyari, ibibinta ka eh. Fry. Fry. Sino ang nagbinta? Mga Spanish. Fry Andres. So yan. So malinaw na ang bansang Oper And by the na naging Operian tribe, mga remnant Hebrew Israelite yan. Tribe of Manase, sikat dito. May tribe of Sibulon din dito. Tribe of Naphtali at saka tribe of Asher. 4 lang ang dito sa Pilipinas na tribo. Walang Levi. Walang Judah. Pero ang pinaka nanguna talaga yung Manase. Kasi ang mga sayaw kasi ng Manase, yung sinkil dance o tinikling dance, yan ang sayaw talaga ng Manase. Yun ang national dance natin dito ngayon eh. Tinikling dance. Na parang sayaw ng mga tikling na ibon. So yan. Okay, tuloy tayo. Gayun na lamang ang pagmamalaki ni Antioco kaya't hindi na niya naisip na ito'y pinabayaan ni Yahweh na mangyari. Dahil pansumandaling nagalit siya sa mga taga-Jerusalem dahil sa kanilang mga pagkakasala. Kung hindi nga lamang maraming kasalanan ang mga taga-Jerusalem, marahil si Antioco'y pinarusahan agad ng alahiyam bago niya nagawa ang kalapastangan ng iyon. Dapat sana'y nangyari din sa kanya ang nangyari kay Heliodoro, na isinugo ng hari para magsiyasat sa kabangyaman. Subalit pinarusahan ng alahiyam, kaya hindi nagtagumpay sa kanyang masamang balak. Yung hindi pa nagkasala, lalo time team silang nanalangin, eto, bubog sarado ng anghel to. Pero yung panahon ng hari ang lumusok, nagtagumpay na nakuha na yung kayamanan. Kasi mga pasaway nga mga Hebrew Israelite, di na musunod sa Torah, sa kautusan. Pinangunahan ni Jason. Okay, tuloy tayo. Ngunit ang pinipili ni Yahweh ay ang lugar para sa mga tao at hindi ang mga tao para sa lugar. Kaya't nadamay ang templo sa kapahamakang sumapit sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tao ay nakahati rin sa naging pagtatagumpay ng bansa. Ang templong pinabayaan na makapangyarihang alahayam sa panahon ng kanyang galit ay maluwalhating naibalik sa dating kadakilaan nang mapawi ang puot niya. Yun na nga na sa atin, bilang remnant Hebrew Israelite tayo, kasi ang aking grandlolo ay Maranao, Manase yan, ito mga Ilocano, mga Bicol, Waray, Waray naman na Sibugin yan eh. So, ang nangyari, kailangan talaga tayong sumunod sa Torah. Di tayo magpabaya. Kaya lang pinabayaan ni Abba Yahweh kasi mga pasaway. Kita mo yung mga ninuno natin, nalapastangan ang templo, nanakaw, pinabayaan ni Yahweh. Nagalit siya sa mga Hebrew Israelite eh. Yung panahon na nilusob niya, pinabayaan na lang ni Abba Yahweh ang mga Hebrew Israelite. naranasan nila yun. Kasi nagkasala eh. Ayaw sumunod sa Torah. Araw ng Sabat, ayaw umatin sa Sabat. 6 na araw ang trabaho natin sa ating personal. Pang-7 ang sa kanya. Hindi pa nga buong araw yung sa kanya eh. Ilang oras lang yan eh. Pero pinagkait pa. Tapos hindi ito sunod sa Torah. Ang iba naman ay magpatuli. Supot. Na tawa ko nung pinalabas, sabi ng babae,
Pare, may libreng tuli sa barangay. Pinakita na, tuli ako. Hindi, sa anak mo ang tinutukoy ko na magpatuli. Anak mo. Kaya pinakitaan na si Kumare. Na tuli si pare. So yan, ang nangyari. Bakit ang culture ng Pilipino na Operian tribe ay talagang ugali ng magpatuli? Kasi may dugong Hebrew nga tayo. Yan isang kaya lang hindi na sabihin na Hebrew Israel team natakot kaya papatayin eh. So nag-iba-iba ng mga tribo. Actually, isa Operian tribe yon. Ang iba-iba ng tribe ng tawag. May Mangalato tribe, Lucano tribe, Igorot tribe, Cebuano tribe, Waray-Waray tribe. Iba-iba ng tribe. Maranao tribe. So yan ang nangyari. Kasi Subanong try. takot sila dahil papatayin talaga eh. Aywan ko bakit itong may sumpa na kasi yun na mag-away talaga lagi ang seed of the woman and the seed of the serpent. Talagang mortal na kaaway talaga yan. Walang katapusan. Yan ang kinakatakutan. Ngayon naman, dahil may mission na hanapin natin ang mga nawalang tribo na Israel, ito ang mission natin kasi nandito na tayo sa ending. We are in the last hour. Okay, tuloy tayo. Kinuha ni Antioco ang 360,000 kilong pilak sa kabangyaman ng templo at nagmamadaling dinala ito sa Antioquia. Ang kapalaluan niya ay umabot sa sukdulan. Pati na ang dagat ay inisip na kaya niyang gawing lupa at gawing lupa naman ang dagat para madaanan ng mga kawal. Pumili siya ng mga tagapamahala na magbibigay ligalig sa mga Hudyo. Sa Jerusalem, inilagay niya si Filipe, tubong Phrygia, na lalo pang malupit kaysa kanya. Sa bundok ng Gerizim, ang pinili niyang mga siwa ay si Andronico, ngunit naroon din si Menelao, ang pinakamalupit sa kanilang lahat. Ganyan ipinadama ng hari ang kanyang pagkamuhi sa mga Hudyo. Yan. Eto, nanakaw talaga. Ang pera doon sa templo, 360,000 na kilong pilak. Samantala, yung inutusan niyang una, bugbog sarado ng anghel. Ngayon, sabi naman ng inutusan niya, yung mga kaaway mo ang utusan mo para sila bubugin ng anghel. Ngayon, siya na ang lumusob. Kasi dahil ang mga Hebrew Israelites, sila si Dison, sila Menelao, wala pa nga pasaway na kasi. That's why pinabayaan ng ni Abay Hawa. Sige, wala na akong protection sa inyo. Dahil mga pasaway kayo, bahala, mamamatay kayo, kawawa ang mga bata, madadamay. Mga pasuso, pinapatay na. Yun na nga sa atin, ngayon, kapanahonan natin, tayong mga Hebrew Israelite, talaga tayong pasaway. Hindi ba, double kara simba para lang, pero pira lang kasi iniisip nila Hindi yung totoong paglilingkod, pagmamahal nila kay Abay Hawa. Sa awit na kanila, mahal kita, Yahweh Shai. Nasaan yung totoong pagmamahal kay Yahweh Shai kung double kara ka? Sisimba ka rin doon sa mga nagsisimba ng mga fallen angel na Satanas. So, kabilang sila doon sa mga pasaway nila ni Jason, nila ni Menelao. Grabe. Okay, tuloy. Sa galit sa kanila, ipinadala niya sa Jerusalem ang isang hukbo ng 22,000 kawal sa pamumuno ni Apolonio, ang pinuno ng mga taga-Mesya. Inutusan silang patayin ang lahat ng mga lalaking nasa hustong gulang na.
Ang mga babae at mga kabataang lalaki naman ay ipagbili bilang alipin. Pagdating sa Jerusalem, nagkunyari si Apolonio na kapayapaan ang kanyang layon. Nang araw ng pamamahinga, wala isa mang Hudyo na lumabas ng bahay upang gumanap ng anumang gawain. Kaya't pinalabas niya para magparada ang buong hukbong sandatahan. Yan. Si Apolonio, natusan ng hari. Biro mo, wala na silang gawain sa araw ng Sabat. Dahil pinapatay nga sila, nagtago. Pero ang tumitingin, pinapatay din. Tuloy. Ngunit ipinapatay niya ang lahat ng lumabas para manood. Pangkat-pangkat ang mga kawal na lumusob sa lungsod at maraming tao ang napatay ng araw na iyon. Si Judas Macabeo kasama ang 9 niyang tauhan ay tumakas patungo sa ilang at doon nanirahan na parang mga hayop na ligaw upang hindi sila mahawa sa masamang pamumuhay sa lungsod. Ang kinakain nila ay mga halamang gubat lamang. Kawawa, marunong palang tumakas to si Judas Macabeo. Dahil nakita na gipitan Yung namatay siya, ayaw kasi niyang tumakas Patay kung patay daw, nagyumayabang. Sa panahon pa pala ni Judas Macabeo nangyari Mga panahon ni Judas Macabeo to Sila mga, di ba may nakabanggit doon ng mga saserdote, mga tribe of Levi na nagtaksel, na sabi, huwag niyong lusobin, antayin niyong dumating kami. Lumusob, pasikat nga sila. Ang labas, sikat supoy, sila natalo. Panahon ni Macabeo to, ni Judas. Ngayon, nangyari na nakita nila, kasi mga Hebrew Israelite, mga pasaway na So, ang ginawa nila, tumakas na lang sila. Ang ang kakainin nila sa bundok, ay yung halamang gubat na lamang. Gulay-gulay na ligaw. Yun na lang pinakain nila. Grabe. Sarap yun ni Bastrami. Ganun kahirap ang nadaanan nila. Ilang tao ni kasama ni Judas Macabeo? Siyam. Niyang tauhan. Siyam lang sila. Siyam na lang. Out of 3,000. Pang 10 siya. So, nakakalungkot nga. Dahil, iba kasing ambisyoso, mayabang. So, may mga ganitong mga ugali na mayabang. Binabagsak, kawawa. Tulog na nagbangkita. Mayabang Nagyabang pa na siya ng una naka-discover. Yahawa. So, yan ang nangyari. Ugali na ni Jason yun tapos na pala. So, dadako na tayo sa panalangin, Pastor Richard. Tayo po lumatay manalangin. Yahawa, sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa iyong patnubay, higit sa lahat ang pagbibigay kaunawaan sa aming mga panahon na kung saan ikaw lamang ang nagbibigay ng kaalaman at matalas na kaunawaan na maintindihan ang malalalim na mga katotohanan na nakatago ng matagal, lalo na ang kasaysayan at ang napakahalagang kwento na may kinalaman sa buhay ng mga pinili ninyo upang sa panahon na ito ay maibangon ang dangal ng iyong pangalan, O Yahawa. Patuloy na sa aming pong hinaharap, maganap ang aming pong inaasahan, ang mga plano na pagsasayos ng iyong mga salita. Pinararangalan ka namin sa aming kalagitnaan, O Abba Yahawa, sa mga bagay na itinakda mong mangyari sa buhay ni Bishop at ni Prince James, sa mga kapatid namin na patuloy na umaasa na ang mga bagay ay magaganap ayon sa itinakda mong oras at panahon. Nilalahati ka namin sa mga taong pinili ninyo upang aming makasama sa araw na iyon. Sambahin ang nag-iisang banal mong pangalan at patuloy kang laging parangalan sa aming buhay, sa pamilya namin at sa sinuman na ikaw ang sasambahin at kikilalanin bilang tunay na makapangyarihang Yahawa, ang alahayam na tunay na may likha nito sa buhay namin. Kayo lang ang aming paglilingkuran. Purihin ka sa pangalang banal ni Masaya at Yahweh. Yaman.